Sa Pilipinas, ang cockfight ay higit pa sa isang libangan, ito'y isang tradisyon na malalim ang ugat sa ating kultura. Linggo-linggo, nagaganap ang mga legal na laban ng mga manok sa mga cockpit. Samantala, ang mga lihim na tupada o tigbakay ay nagaganap sa mga nakatagong lugar. Ang mayamang kasaysayan na ito, na nagsimula pa noong unang panahon, ang Black Bonanza Game Fowl ay isang lahi na natatangi dahil sa pagsasama-sama ng iba't ibang bloodline sa Pilipinas. Ang pinagmulan ng Black Bonanza ay hindi pa ganap na naitala. Nakatago ito sa mga alaala ng nakaraan at sa mga hindi naitalang gawain ng mga breeders. Ngunit ang mga katangian nito, isang straight comb at isang medium hanggang medium high station, ay nagpapahiwatig ng maingat na pagpili at pagpapalahi sa loob ng maraming henerasyon. Ang pare-parehong paglitaw ng mga katangiang ito ay nagpapakita ng isang sinadyang pagsisikap na magtatag at magpanatili ng isang natatanging lahi. Hindi ito isang kusang paglitaw. Ang maingat na paglilinang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon at kadalubhasaan ng mga Pilipinong breeders. Matagal na nilang pinahahalagahan ang mga tiyak na pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban sa kanilang mga game fowl. Ang Black sa Black Bonanza ay tumutukoy sa pangunahin sa balahibo nito, bagaman may mga pagkakaiba sa kulay. Ang mga tiyak na dugo na nag-ambag sa pag-unlad ng lahi ay nananatiling hindi naitala. Ito ay isang patunay ng madalas na bukang bibig na tradisyon ng paglipat ng kaalaman sa mga breeders. Gayunpaman, maaari nating hulaan ang paglahok ng ilang mga itinatag na mga linya ng game fowl batay sa mga naobserbahang katangian. Halimbawa, ang straight comb ay isang katangian na matatagpuan sa iba't ibang mga lahi. Nagmumungkahi ito ng isang posibleng kontribusyon mula sa mga strain na kilala para sa tampok na ito. Katulad nito, ang medium hanggang medium high station ay isang karaniwang katangian sa ilang mga lahi ng pakikipaglaban. Nagpapahiwatig ito ng isang posibleng paghahalo ng iba't ibang mga genetic background. Ang pag-unlad ng Black Bonanza ay malamang na nagsasangkot ng isang proseso ng selective breeding. Nakatuon ito sa mga katangiang itinuturing na kapakipakinabang sa cockfighting. Ang mga katangiang ito ay umaabot sa kabila ng mga pisikal na katangian upang isama ang ugali, tibay, at estilo ng pakikipaglaban. Maingat na pipiliin ng mga breeders ang mga manok na nagpapakita ng mga kanais-nais na katangian. Pagkatapos ay ipapareha ang mga ito upang makabuo ng mga lahi na may pinahusay na kombinasyon ng mga katangiang ito. Ang maingat na prosesong ito, na paulit-ulit sa loob ng maraming henerasyon, ay nagpapaganda ng Black Bonanza sa natatanging lahi na kilala natin ngayon. Ang katanyagan ng Black Bonanza sa eksena ng cockfight sa Pilipinas ay nagpapakita ng tagumpay nito bilang isang lahi ng pakikipaglaban. Ang mga pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban nito ay malamang na nag-aambag sa kalamangan nito sa kompetisyon. Halimbawa, ang straight comb ay mas malamang na masira sa panahon ng laban. Pinapanatili nito ang pangkalahatang kakayahan ng manok sa pakikipaglaban. Ang medium hanggang medium high station ay nagbibigay ng balanse ng liksi at katatagan. Mahalaga ito para sa epektibong pagmamaniobra at paghahatid ng malalakas na suntok. Bukod dito, ang ugali at tibay ng Black Bonanza ay malamang na mga kadahilanan sa tagumpay nito. Ang kwento ng Black Bonanza ay lubos na nakaugnay sa mas malawak na kasaysayan ng cockfight sa Pilipinas. Habang ang eksaktong pinagmulan ay nananatiling medyo misteryoso, ang pag-iral ng lahi ay isang patunay ng patuloy na pagkahilig sa cockfight at ang dedikasyon ng mga Pilipinong breeders sa paghubog at pagpapabuti ng kanilang mga game fowl. Ang lahi ay nagsisilbing isang buhay na sagisag ng mayamang pamana ng cockfight ng bansa. Ito ay isang pamana na ipinasa sa loob ng maraming henerasyon ng maingat na pagpili at pagpapalahi. Ang karagdagang pananaliksik sa linya ng lahi ay tiyak na magbibigay ng higit pang liwanag sa nakakaakit na kabanata na ito sa kasaysayan ng mga manok sa Pilipinas.